Hello po mga kabayan, magandang gabi. So ang oras namin dito ay alas 8 ng gabi. Ayan, kasama ko po yung anak ko. Naubusan kasi kami ng tuyo at suka dito sa bahay mga kabayan. Kaya dito pagka may kulang, kailangan mo talagang lumabas at nakakatamad dahil kailangan mo magsuot ng mga jacket, sapatos. Tapos itong anak ko mga kabayan gustong sumama dahil nung Sabado pa, Lunes na ngayon, magtatlong araw nasa loob lang sila ng bahay. Wala kasing ginagawa sa loob ng bahay. At saka yung anak ko mayroon kasi siyang lagnat, kaya hindi namin napalabas. Kaya pag nasa loob kami ng bahay, yung anak ko hindi ko pinapalabas. Kapag lumabas ako, isasama ko siya. Ngayon samahan nyo kami, pupunta kami dun sa Asian store. Bibili kami ng suka at tuyo ng anak ko. At magpapait lang kami mga kabayan. So tara po, samahan nyo kami. Oo. Okay mga kabayan, papunta na kami doon kasi yung Asian store sa unahan. Tapos yung bahay namin dyan. Oh, sige na, mauna ka na Axel. Ikaw na mauna, doon no. Antayin mo ko doon sa taas kasi malakas yung sayo. Sige na. Ayun, so paakyat kami mga kabayan. Medyo paakyat yung daanan dito. Dito tayo oh. Ayun may daanan oh. Hop. Dito sa gilid. Ayan. So pasensya na kayo mga kabayan, wala tayong lagayan ng camera. Dito lang, gilid lang. Ito po yung city dito. Ayan po yung anak ko. Ngayon lang nakawala ulit yung anak ko dahil hindi ko to pinapayagan maglabas mag-isa mga kabayan. Dahil baka mawala siya, malamig pa naman dito sa lugar na to. Sige, diretso lang. Diretso ka lang, diretso. Diretso. Straight ba? Pag sabing diretso, straight. Dahan lang ha, kami mga tao dyan. Ayan, doon po kami sa bandang baba bibili. Dandahan lang. Dandahan lang. Sige na, diretso na. Oo. Ayan, nandito na po kami sa loob. So maghanap kami dito ng tuyo, suka mga kabayan no. Eto, 69 Danish kroner to mga kabayan no. 1 liter per stick daw. Dato puti soy sauce plus vinegar 69 Danish kroner or 70 Danish kroner. So partner na to. Dato puti. So ito mga kabayan, partner na siya. Mayroon din sila dito mga isda mga kabayan. Ito yan, Asian store to dito. Mga bangus, tilapia, makaril. Tapos may mga kuwan din dito, hotdog. Mayroon sila dito mga tosino, longganisa. Ito may rice din dito. 229 yung 10 kilos. So mahal dito banda. Ito may bangus sila dito na boneless oh. Mayroon ding smoke na bangus. Ito yung tilapia. Tapos ayan po, may mga daon-daon sila, pinoprosin lang ito mga pinalos lahat ha. Yung mga malunggay dito din na dahon ganyan. Kaya halos prosin. Ito po may mga noodles, pansit canton, ayan, mga ketchup. Ayan, nakabili na tayo ng suka tuyo mga kabayan. Kaso dito mga kabayan, minsan kulang yung mga kuha nila, tinda. So pupunta na naman ako dun sa kabila kasi bibili ako ng saging, carrots, broccoli. So wala kasi sila ditong carrots, saging, tsaka broccoli. So ganito sa Greenland, kung ano yung may mga available, hanapin mo sa ibang store, meron yun. So kaya punta tayo dun mga kabayan, samahan nyo kami. Tapos yung anak ko yung binili niya, marshmallow. Ayan, ay marshmallow to? Hindi, strawberry. Ay, strawberry pala yan. Yung stand niya mga kabayan, hindi niya na itaas. Ngayon mga kabayan, papunta na naman kami dun sa kabilang store. Maghahanap kami ng saging, broccoli, carrots kasi magluluto yung misis ko. Ayan po. So ito yung paligid natin oh. Napakaganda mag-bike dito dahil malinis yung kalsada at may daanan talaga dito para sa bike mga kabayan oh. Kaya safe dito mag-bike. Ayan, yung mga dinadaanan ng tao sa gilid, yun din yung dinadaanan ng mga bike dito. Yan sa likod po natin oh. Yan po yung main road dito. So, napakaganda mga kabayan dahil malamig. Ayan,
So napakasarap mag-bike dito ngayon mga kabayan, no? Alas 8:30 na ng gabi. Maliwanag pa rin. Medyo lakas-lakas na yung hangin lang. Pero kaya naman yung lamig kasi nakasuot naman kami ng mga makakapal na jacket. Ito po yung simbahan dito. So malapit na kami sa bahay pero dadaan muna kami sa store. Ayan, nandito na tayo sa loob mga kabayan. Ito yung store nila dito. Medyo kompleto to dito. Ito may mga prutas, yung mga carrots, broccoli. Tapos ito naman yung mga karne dyan, mga tuyo, suka, meron din dyan. At saka yung oil. Tinatapon na nila dito yung tinapay pagkagabi mga kabayan. Yung mga hindi na naubos. Ayun po yung tinapay sa gilid. Tinatapon nila. So ayan mga kabayan, yung tinapay, yung sako yan. Tatapon na yan nila. Ayan, ito po yung kadugtong mga kabayan, dito yung mga yogurt, gatas, mga karne, tapos yung mga tuyo, suka, meron din ditong mantika. Pero walang tuyo, suka dito na pang Asian, kaya doon ako bumili doon sa Asian store. So ito yung mantika nila, 31 Danish kroner yung 1 litro. Yun mga kabayan, isang sakong tinapay, tatapon na yan nila. Kasi dito pagka yan, tatapon na yan nila. Pagka hapon na dito mga kabayan, yung mga tinapay na niluto sa umaga, tatapon na yan pagkagabi. Ayan mga kabayan, malapit na kami sa bahay. Ito yung dala natin ng puno. May manok, saging, prutas mga kabayan, saka tuyo. Tapos mayroon ng mga gulay mga kabayan, binili tayo. So kan tayo dito sa may kalsada, wala na sasakyan. Ayan. So hindi ko na siya hindi ko na siya masakyan yung bike mga kabayan. I-business kasi ito. Kasi paaho na dito sa banda sa amin. Ayan na po yung anak ko. Ayun, pasok na naman kami sa bahay dahil magluluto si Mrs. Kulong na naman sa bahay yung anak ko kasi bukas pasok na naman niya sa school. Good morning mga kabayan. Ngayon papasok tayo sa trabaho. Ngayon natin dito sa labas. Napakalakas ng fog mga kabayan. So, naiwan ko pa yung bonnet ko kahapon. Grabe yung fog sa labas mga kabayan. Halos hindi na makita yung buong paligid. Ganito yung summer. Pupunta tayo ng trabaho. Napakasarap sana matulog pa. Hindi na sana magtrabaho, pero kailangan natin para kumita ng pera para sa pamilya. Holiday pala ngayon. Pwede naman kami hindi pumasok dahil pag holiday wala talagang pasok. Pwera na lang pag yung boss mo pumayag na papasok ako. Ako kasi pag holiday mga kabayan, nagsasabi ako sa boss ko na papasok ako kasi mayroon namang trabaho. Pumapayag naman siya dahil nagtitiwala naman siya at alam niya na nagtatrabaho talaga tayo. So tara, samahan niyo ako. Ipapakita ko doon yung tinatrabuhan ko. Tingnan natin kung mayroon bang pumasok. Baka ako lang isa pumasok ngayon. Ito yung madadaanan natin mga kabayan. Ang makipot na daanan namin na kahoy lang. Tapos ang paligid natin ay napaka-presko dahil nagmo-moist mga kabayan sa pag nag-fog mga kabayan, moist yung panahon natin dahil basa. Pag ganito babasa siya. Pero pag hindi fog mga kabayan, kadalasan dry yung hangin at masakit yung hangin. Hindi maganda sa katawan yung ganyan pag dry yung hangin. Ayan, parang nasa probinsya lang na nagpa-fog. Ayan yung sasakyan natin, hindi na din makita kung nating windshield. Ayan, so nagtubig. At tara mga kabayan, at ako'y pupunta na ng trabaho para kumita na naman ng pera para sa pamilya. So kailangan nating gawin na magtrabaho para balang araw mga kabayan makakauwi na tayo ng Pinas at makapagpurgod na. So tsaga-tsaga lang muna tayo dito habang may trabaho pa tayo at malakas yung katawan natin. Dahil darating yung panahon mga kabayan ay manghihina tayo at kailangan nating umuwi sa sariling bansa natin kung saan tayo nakasanayan. Tingnan nyo yung paligid natin, napaka-presko. Wala talagang dumadaan na sasakyan, parang ako lang ang papasok ngayon. Halos lahat ay hindi pumasok ata. Dandaan lang tayo, baka mayroong mga sasakyan na hindi makita. Ayan ito na yung city dito.
Wala talaga tao-tao. So doon ako magtatrabaho sa tinatrabahoan ko dati, kasi palipat-lipat lang ako mga kabayan. Gawa nung kasama ko ay na-offload siya nakaraan. Ito na yung school na magbubukas. Hindi ko alam kung magbubukas ba ito dahil may mga problema pa rin daw dito. Ito yung naging project namin. So mayroon tayong nakasalubong na isang sasakyan. Napaka-presko mga kabayan, oh. Walang naglalakad. Halos hindi mo na makita yung sa unahan. Na ganito siya pagka lumalamig. Nagpa-fog. Ito po yung construction namin. Ayan, dyan po tayo magtatrabaho. Ayan, may naglalakad dito isa, si nanay. So ito pala ngayon yung tatrabahoin natin mga kabayan, no? Ito po yung ventilation or yung air handling unit. Ito yung nagdadala ng mga hangin papasok sa mga kwarto. Yung maaligamgam, mayroong tubig na maaligamgam. So ito po yung gagawin natin dahil hindi ito aandar mga kabayan, no? Kung wala itong control na gagawin natin. Ayan, ihatid ko na naman yung anak ko mga kabayan. Papasok na naman siya. So medyo maulan dito. Diyan sana sa harap mga kabayan, no? Kung diyan sana sa mag-aral, mas mabilis lang siya makapunta. Hindi ko na sana ihatid. Kaso dun sa kabila yung school niya, ihatid ko siya ngayon dahil yung mukha niya mga kabayan, namaga siya, tinulak siya ng classmate niya kahapon. So ihatid ko ito kasi kausapin ko yung teacher. Late na siya kasi alas 9 na dito. Dapat alas 8 yung pasok niya. Hindi sana siya papasukin ng mama niya kasi medyo namaga yung mukha niya, oh. Tingin ba? Ayan mga kabayan, no? Ito namaga dito. Wala nang pumapasok mga kabayan, siya na lang. So late siya ngayon. Dahil nga ayaw sana papasukin ng mama niya kasi namaga yung mukha niya. Tumama kasi yung bibig niya mga kabayan doon sa may semento. Tinulak daw siya ng isang classmate niya. Naglalaro yung anak ko ng football. Tanggalin mo yung jacket mo. So nandito na kami mga kabayan. Tanggalin niya muna yung jacket kasi mainit naman sa loob. Tapos sapatos. Ayun mga kabayan, natin ko na yung anak ko sa loob. So siya na ang nahuli kasi late na siya. Alas 9 na kasi dito. Kahapon kasi mga kabayan pagdating ko dito, mayroon kasi isang classmate dito na isang Pilipino din, Bisaya. Kakilala ko din yung papa niya. Sabi niya kahapon na yun nga, sinipa yung anak ko sa paa habang naglalaro ng football. Tapos dito kasi may field sila sa likod na nadapa yung anak ko. Pagkadapa ng anak ko mga kabayan, tumama yung mukha, yung bibig niya dito sa may semento. Nakita ko na mayroong hiwa dito. Kala ko kasi sa dry lang sa hangin. Hindi naman agad ako naniwala dun sa baka kasi naglalaro lang. So hanggang kinausap ako ng teacher niya, tinawag niya ako, yung kukunin ko na yung anak ko. Sinundo ko kapon na yung anak ko nga daw sinipa daw ng isang bata dyan na classmate niya. Pero sabi niya nagkausap naman daw sila at humingi naman daw ng sorry yung bata. So ayun mga kabayan, medyo namaga ngayon yung mukha ng anak ko dito. Ayan, nandito tayo sa gasolinahan mga kabayan, nagpagas tayo. Ito po yung presyo mga kabayan, no? Nasa 6 Danish kroner yung 1 litro or nasa 48 pesos yung 1 litro. Diesel po ito. Ayan, medyo mura na siya. Pero dati mga kabayan 3 Danish kroner lang to. Ngayon nagdubli na siya. Ayan mga kabayan, may kausap ng Pilipino. He's just only going to come with me. That's why. You will wait your dad here. Yeah. Maybe he was coming. He's coming now. He's coming right now. I don't. Ayan, classmate yung mga kabayan. What's your name? Lucas. Lucas? Lucas. It's raining. So, ayan mga kabayan, pauwi na kami ng anak ko. Bali, mayroon pala siyang kasama dun mga kabayan, no? Bisaya din, pero nag-i-English siya. Pagdating ko kanina, hindi sila palabasin kasi nakikita ko doon, no? Mayroong naghaharang na wag silang lumabas kasi wala pa yung sundo nila. Pero nung nakita ako ng mga kabayan na papunta na, ayun, pinalabas na sila. So dyan mga kabayan, hindi sila palalabasin kapag wala pa yung sundo nila. Ayan mga kabayan, nandito na kami malapit sa bahay. Ano yung anak ko sa likod. Maulan sa mga kabayan, no?
pero hindi naman siya sobrang lamig. Ganito lang talaga dito sa Greenland, kahit summer umuulan. Ngayon break time ko ngayon, medyo nakakatamad mga kabayan bumaba kasi nasa 4th floor yung trabaho ko, pero nagutom ako. Pupunta tayo dito sa Asian store or Filipino store mga kabayan, no? Kasi mga Pilipino yung nagtitinda, nagbabantay. Bili tayo ng tinapay. Papakita ko sa inyo dito yung presyo ng tinapay dito at yung madadaanan natin. So yung suot natin, napansin nyo, 2 patong na lang, isang t-shirt at saka isang warmer. Kasi kaya lang yung lamig mga kabayan, nasa 1 degree Celsius. So punta tayo din mga kabayan, papakita ko sa inyo yung madadaanan natin. May pinatong pa dito na ako, ano, ginagamit nila sa kayak. Ayan. So yan yung project namin mga kabayan. Tapos dito kasi tayo sa city, kaya malapit yung mga bilihan ng merienda dito, mga pagkain. Tapos dito may traffic light dito na isa. Pag lagpas natin sa traffic light, diyan tayo bibili ng pagkain. Ito yung panahon natin mga kabayan, no? Medyo masama, medyo malakas-lakas yung hangin. Tapos maulan konti. Pero kaya ko lang yung lamig mga kabayan, basta hindi lang tatagal. So bago tayo dadaan mga kabayan, ipindot muna tayo dito. Kahit walang sasakyan mga kabayan, basta pindot tayo dito. Sunod tayo sa rules. Ayan. So tingnan muna natin pag mag-green saka tayo tatawid. Mahirap kasi pagka nakapula mga kabayan kahit walang sasakyan. So ito yung panahon natin, no? May mga may mga tao naman naglalakad, tapos may mga sasakyan naman mga kabayan na dumadaan kasi nga break time. Pag ganito break time, medyo busy. So ito yung paligid natin sa kabila. Medyo uulan na naman mga kabayan ng snow. Makulimlim kasi siya, oh. Yan, tawid na tayo mga kabayan, no? Hindi tayo sagasaan yan basta naka green siya. Pero kung walang mga traffic light mga kabayan, pag may guhit na puti, hindi ka babanggain dito. Maingat yung mga driver dito. Dito tayo bili ng tinapay. Pakita ko sa inyo yung presyo ng tinapay. Ayan, so ito po, pasok po tayo dito. Ito po yung presyo ng tinapay, 10 Danish kroner. Ayan, pilian na natin kasi hapon pa ito. Ayun mga kabayan, nakabili na tayo ng tinapay. Ito, 2 piraso mga kabayan, no? 10 Danish kroner or 80 pesos sa atin. Kasi kahapon pa ito na tinapay, kaya mura siya mga kabayan. Kalahati yung na-save natin. Yung mga tinapay kasi dito mga kabayan, sa umaga yan ginagawa. Pagkadating ng mga alas 6 ng hapon or gabi, ay mura na siya. Bali na sa 50% na lang. Pwede mo siyang makuha ng 50%. Pero pag umaga, medyo mahal. Kaya ito nasa 10 Danish kroner. Pero pag hindi mga kabayan, nasa 24 ito. So or 28 Danish kroner ito. 2 piraso. So nakasave tayo ng kalahati. So dito na tayo sa tinatrabuhan natin. Papasok tayo sa loob, tayo kakain. Tingnan mo dito sa tinatrabuhan ko mga kabayan. Kapag break time mga kabayan, mag-break talaga yan sila. Hindi pwede dito mga kabayan. Pagka hindi break time, hindi sila mag-break. Kasi pagkatapos ng break time yan, wala nang break time mga kabayan. Tuloy-tuloy na yung trabaho. Kaya dito, pag oras ng break time, mag-break time ka na. Kasi pagka tapos na yung break time mga kabayan, ay medyo hindi na sila nagbe-break time yan kasi may oras talaga dito. Ayan, nandito na tayo sa loob mga kabayan, no? So dito ako sa tinatrabuhan ko. Break muna tayo. Mag-isa na tayo mag-break. Hindi na pala ako bumili ng drinks kasi hindi ako mahilig sa mga soft drinks. Tubig lang iniinom ko. May tubig naman dito sa amin. Kasi yung mga tubig dito sa Greenland mga kabayan, mainom naman siya. Kahit sa mga bahay, sa mga yung mga gripo dito, ay nainom yung tubig. So ipakita ko sa inyo yung tinapay. Ang tinapay na ito mga kabayan ay nasa 14 Danish kroner yung isa pag bago siyang luto. Ayan po siya, oh. Malambot naman siya. Pero pagka umaga niluto, pagdating ng hapon mga alas 6, mura na siya. Umabot na lang siya ng 5 Danish kroner. Kaya ito nasa 10 Danish kroner dalawa. Tapos kapag bago ito, 28 Danish kroner itong dalawa. So nakatipid tayo ng 18 Danish kroner yung natipid natin mga kabayan, no? So ito po, malambot po siya. Ang kamit ng mga kabayan, lapar na malambot. Tapos yung isa ito, may mga palaman ito. Ayan po. So kain po tayo mga kabayan. Kasi pag hindi kasi ako kumakain ng alas 9 merienda, nanghihina ako pagdating ng alas 11 dahil sa trabaho.
Yun po, kain po.